Ano kayang meron sa pader na ito? At bakit nasisiyahan ng mga tao habang sinisira nila ito? Ang saya nila, tela matagal na silang hindi nagkatagpo. Parang malaki ang biyaya ang dala ng pagbagsak ng pader na ito. Tara, alamin natin lahat ito sa Ching Historia PH. Huhukayin natin at sisirin ang kalaliman ng buhay at ang mga pangyayari sa ating kasaysayan. Ang pader na nagsisimbolo ng dibisyon sa Europa, ang pader na kinamumuhian ng mga taong naghahangad ng kalayaan at kapayapaan. Ang pader na ito ay tinatawag na Berlin Wall, na kung saan nahati ang Berlin sa dalawang parte. Ang Berlin ay kabisera ng Germany. Nahati ito sa West Berlin na pinamumunuan ng demokratiko sa pamumuno ng Estados Unidos at iba pang kalyado. At ang East Berlin naman ay pinamumunuan ng komunista sa kamay ng Unyong Sobyet. Tumagal ito ng 28 years na nagsimula noong 1961 at nagwakas noong 1989. Hindi lang ang kabisera ng Germany ang nahati, pati na rin mismong bansa nahati rin sa dalawang parte. Ito ang West Germany na tinatawag na FRG o Federal Republic of Germany. Ang pakunahing bansa na nangangasiwa dito ay ang Estados Unidos. At sa kabila naman ang East Germany o GDR o German Democratic Republic. Hawak ito ng Unyong Sobyet. Paano kaya nagsimula ang mga pangyayaring ito? At paano rin ito nagwakas? Balik tanaw tayo sa nakaraan kung saan natalo ang Germany sa World War I. Noong 1939 to 1945, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig na kinasasakutan ng Axis powers at Allied powers. Ang Axis powers ay binubuo ng tatlong pangunahing bansa. Ito ang Germany, Italy at Japan. Samantala ang Allied powers naman ay binubuo ng apat na pangunahing bansa. Ito ang US, Great Britain, France at Soviet Union. Ang Germany na pinamumunuan ni Adolf Hitler ang isa sa pinakamatinding kaaway ng Allied powers sa Europa. Para mas mapadali ang pagbagsak ng Germany, kinakailangan na may pagsalakay sa dalawang direksyon. Ito ang kanlurang Europa at silangang Europa. Matagal nang ginawa ng Soviet Union ang pagsalakay sa silangan pagkatapos nilang matalo ang Nazi sa Battle of Stalingrad. Ang kulang na lang kung saan at kailan magaganap ang ikalawang pagsalakay sa kanluran. Kaya noong November 1943, nagpulong ang Big Three na binubuo ni Franklin Roosevelt ng Estados Unidos, Winston Churchill ng Britanya at Joseph Stalin ng Unyong Sobyet. Naganap ang pagpupulong sa Tehran, Iran na kung tawagin ay Tehran Conference. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay kung saan at kailan igaganap ang pagsalakay sa kanlurang Europa. Matagumpay ang pagpupulong na ito at napagdesisyonan ng tatlo na ang pagsalakay ay magaganap sa Northern France. Kaya noong Mayo 1944, pinagplanuhan ng maigi ang pagsalakay sa pamumuno ni Supreme Allied Commander General Dwight David Eisenhower at sinimulan noong June 6, 1944 sa baybayin ng Normandy, France at ang codename nito ay Operation Overlord. Habang abala ang Allied powers sa kanluran, pinagpatuloy naman ng Soviet Union ang pagsalakay sa silangan at ito ang Operation Bagration na sinimulan noong June 23, 1944. Habang tumatagal, palapit ang dalawang Persa sa gitna. Habang pinagpatuloy ng dalawang Persa ang pagsalakay sa dalawang direksyon, nagkaroon naman ng ikalawang pagpupulong ang Big Three. Ito ang tinatawag na Yalta Conference. Ginanap noong February 1945 sa resort city ng Yalta sa Black Sea na matatagpuan sa Crimean Peninsula. Ang layunin ng pagpupulong ay tungkol sa kinabukasan ng Germany at Europa kung sakali mang matapos ang digmaan. Isa sa mga plano nila ay hahatiin sa apat na parte ang Germany at ang kabisera nito na Berlin sa kamay ng US, Great Britain, France at Soviet Union. Sa pagpupulong na ito, ipinangako din ni Joseph Stalin ng Soviet Union na tulungan ng Estados Unidos na talunin ng mga Hapones sa Pasipiko pagkatapos ng pagsuko ng mga Aleman sa Europa.
Dagdag rin sa kasunduan na bigyan ng kalayaan ang lahat ng bansa na nasa silangang Europa na makahalal ng panibagong pinuno at ang planong pagtatag ng organisasyon na United Nations. Balik tayo. Nang mapasok ng dalawang pwersa ang Germany, agad pinagplanuhan ng Western Allies na ibigay ang Berlin sa kamay ng Unyong Sobyet sapagkat pabor sa kanila ito at malapit din sila sapagkat nasa silangang parte ito. At sa kabila naman, tatapusin ng Western Allies sa mga natitirang German Nazi sa kanluran Germany. Nagtagumpay ang lahat ng plano at noong May 7, 1945, formal na sumuko ang Germany. Natupad lahat ng plano ng Allies. Pero ano na ngayon ang mangyayari sa Germany? Base sa kasunduan sa Yalta, haatiin ito sa 4 na parte. Kahit napagkasunduan na ang hatian na ito, may gusto lang linawin ng Allies sa mas detalyadong resolusyon para sa panibagong Germany at sa Europa. Kaya noong July 17, 1945, nagpulong ulit ang Big Three sa Potsdam, Germany na tinaguri ang Potsdam Conference na binubuo nila Harry S. Truman ng US na pumalit sa yumaon na si Franklin Roosevelt, Clement Attlee ng Britanya ang pumalit ni Winston Churchill at Joseph Stalin ng Soviet Union. Ang napagkasunduan nila ay kung ilan ang makukuha ng bawat isa bilang reparasyon sa nasira sa digmaan. Ang Unyong Sobyet ang may pinakamalaking matatanggap dulot sa daming nasawi sa kanilang populasyon at ari-arian. Isa sa pinagkakasunduan ng paglilitis sa mga Nazi criminal bilang kabayaran sa kanilang nagawa na pinsala sa digmaan. Sa kabila ng kasunduan, may mga parte sa pagpupulong na hindi sinang-ayunan ng Allies ang Soviet Union at ito ang pagmamalabis ng kanilang impluwensyang komunismo at kapangyarihan sa silangang Europa at hindi pagtupad sa mga pangako ayon sa Yalta Conference tungkol sa pambansang eleksyon ng mga nasasakop. Dahil sa hindi pagkakasundo at pagkakaintindihan, humantong na pati sa kontinente at tuluyang nahati ang kontinente ng dibisyon sa pagitan ng demokrasya ng Amerika at komunismo ng Unyong Sobyet. Ito ay tinatawag na Iron Curtain. Isa sa pinakamatindi na seksyon ng Iron Curtain na matatagpuan sa kabisera ng Germany ay ang Berlin Wall. Sa taong 1945, napagkasunduan ng France, US at Great Britain na pagkaisahin ng kanilang teritoryo sa kamay ng demokratikong estado, kaya nabuo ang West Germany o Federal Republic of Germany. At sa kabila naman, ang East Germany o German Democratic Republic sa ilalim ng Unyong Sobyet. Ang pagsanib teritoryo ginawa rin ng France, US at Great Britain sa Berlin, at ito ay naging West Berlin at East Berlin naman sa kamay ng Unyong Sobyet. Sa nagdaan na panahon, lumaki ang interes ng Soviet na ikulong at gawing hostage ang West Berlin sa paniniwalang isusuko ng Western Allies ito, at ang paliwanag din ng Soviet ukol dito ay dahil nasa loob ng zone of occupation ito ng East Germany at gusto rin nilang magutom ito at mahinto ang suporta galing sa West Germany. Sa anong paraan ng Soviet ito gagawin? Ito ang ginawa nila. Hinarang nila lahat ng mga transportasyon tulad ng railway, kalsada at mga kanal lagusan galing West Germany papunta sa West Berlin. Sinimulan nila ito noong June 24, 1948 at tinatawag ito na Berlin Blockade. Dahil hinarang lahat ng Soviet ang transportasyon sa lupa at katubigan, hindi nagpatalo ang Western Allies. Patuloy nilang sinuplayan ng pagkain, medisina at langis ang mga taga West Berlin sa pamamagitan ng airlift o ang paglalaglag ng supply sa ere gamit ang mga cargo aircraft. Nagsanib ang mga Western Allies para tulungan na makahaon ang West Berliners. Ito ang tinatawag na Berlin Airlift. Tumagal ang Berlin Airlift ng 15 buwan. Tinataya na umabot sa 2.3 million tons ng supply ang ibinahagi ng Western Allies sa Western Berlin. Dahil sa taktika ng Western Allies, nabigo ang Soviet sa kanilang plano na gutumin ang West Berlin. Kaya noong May 12, 1949, sumuko ang Soviet
at binuksan ng mga transportasyon sa West Berlin at malaya na makatawid ang mga taga West Berlin sa West Germany. Sa taong 1949 hanggang 1961, malayang nakakatawid ng mga East Berliner at East German sa West Berlin. Bakit nangyari ito? Isa sa pangunahing dahilan ay hindi nila gusto ang pamamalakad sa East Berlin at East Germany dahil mahina ang ekonomiya doon. Lubos silang naghihirap at limitado ang kanilang mga kilos na siyang kontrolado ng Soviet. Ang West Berlin ay ginawang daan para makatawid sila papunta sa West Germany kung saan mas malaya sila doon at masagana ang ekonomiya. Tinataya sa taong 1949 to 1961, umabot na sa 3.5 milyong East German ang nakatawid, kabilang na dito ang mga profesional at pati na rin ang mga skilled workers. Ang paglipat ng mga taga East German sa West ay binansagang brain drain. Naalarma ang Soviet Union dahil malaking pinsala ito sa kanilang ekonomiya. Kaya ipinag-utos ni Nikita Khrushchev, ang leader ng Unyong Soviet, na gawan ng hangganan ng East Berlin para mahinto na ang pagtawid. Kaya noong August 12, 1961, unti-unting ginawan ng hangganan sa simpleng barbed wire at cinder blocks. At noong 1961 hanggang 1965, nilagyan na rin ng Soviet ng concrete blocks para mas mapatibay ang pader. Dagdag pa dito ang 302 watchtowers at 20 bunkers na may naka-install na machine gun, searchlight, mga watchdog, landmines, di kuryente na bakod at mga floodlights. Ang pader na ito ay binansagan na Berlin Wall na may lapad na 43 kilometers sa harap ng East Berlin at 112 kilometers naman sa hangganan ng East Germany at may haba na 3.6 meters. Kung sakali man mayroong tumawid at nakatakas sa unang bakod, nilagyan ng bakanting lupain na puno ng buhangin sa dulo na may lapad na 100 meters na kung tawagin ay Death Street. Sa parteng ito, malinaw ang target at pwedeng tirahin ng bantay ang mga tumatakas, kaya binansagan din itong no man's land. Ganun pa man, marami pa ring nagbuwis ng kanilang buhay para makatawid sa kabilang dako. Tinatayang 140 to 170 na East Germans ang napatay sa taong 1961 hanggang 1989. Marami ding mga East Germans na matagumpay na nakatawid sa iba't ibang paraan. Ito ang paglangoy sa Spree River, paghuhukay ng tunnel, pagsakay ng hot air balloon, pag-iskapo sa daanan ng sewerage, zipline, pagtalon sa bintana na katabi sa Berlin Wall, at ang pinakadelikado, ang pag-iskapo sa may checkpoint gamit ang abilidad at bilis sa pagtakbo. Kung ang iba ay pahirapan sa pag-iskapo, ang iba naman ay malayang nakakatawid gamit ang tatlong checkpoint. Ito ang checkpoint Alpha, Bravo at Charlie. Malayang nakakatawid ang mga West Berlin sa East Berlin gamit ang visa. Pero ito ay limitado lamang sa mga politiko, military personnel at dayuhan. Sa kabila naman, ang mga taga East Berlin ay hindi maaaring patawirin. Sa ganitong sitwasyon, makikita mo ang hindi pantay na pagtrato ng Soviet sa kanilang nasasakop. Noong June 26, 1963, bumisita si John F. Kennedy, ang Pangulo ng Estados Unidos sa West Berlin. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na "Ich bin ein Berliner" o sa Ingles, "I am a Berliner." Nasabi niya ito dahil bilang Amerikano, sinusuportahan niya ang mga taga West Berlin sa mga laban nila. At ang talumpating ito ay nagpapabuhay ng moral ng mga taga West Berliner. Pagdaan ng 24 na taon, bumisita si Pangulong Ronald Reagan ng US sa West Berlin noong June 12, 1987 para sa pagdiriwang ng 750th anniversary ng Berlin. Sa kanyang talumpati ay pinasigla niya ang mga West Berliner katulad ng ginawa ni Kennedy noong 1963. Isa sa pinakamalaga na linya niya sa kanyang talumpati ay hinamon niya ang leader ng Unyong Soviet na si Mikhail Gorbachev. Ang sabi niya, "Mr. Gorbachev, tear down this wall." Sa salitang ito, napahamon din si Mikhail Gorbachev
Sa pagkakataong ito, bilang na lang ang taon ng Berlin Wall. Sa taong 1989, humina ang Unyong Sobyet sa ilalim ng pamamalakad ni Mikhail Gorbachev. Kahit na malaki ang tulong ng kanyang reforma at bukas sa mga ideyang pang-demokratiko, siya din namang nagpahina ng kanyang kakayahan bilang pinuno. Kaya noong November 9, 1989, inanunsyo ni Gunther Schabowski, ang leader ng isang partido sa East Germany, na malaya nang makatawid ang mga taga-East Berlin sa West. Pero ang tunay at tiyak na epektibo ng pagpapatupad nito ay sa susunod na araw pa. Dahil nagkamali si Schabowski sa pag-anunsyo, dala ng hindi kompleto at hindi handa siya sa kanyang mga talumpati, pinagpatuloy na lang ito at para hindi pa umasa ang taong bayan. Nang marinig ng mga taga East Berlin at West Berlin ang magandang balita, agad silang pumunta sa Berlin Wall at nagdiriwang. Dala-dala nila ang iba't ibang kagamitan na maaaring gamitin sa pagwasak sa pader. Sa wakas, sa loob ng 28 taon na pagtitiis at sakripisyo, nagkaisa na rin ang dalawang Berlin. At sa taong 1990, formal na nagtapos ang Berlin Wall at nabuo na rin ang Germany at pati na rin ang mga bansa na nasa Europa. At pati na rin ang pagtatapos ng paghahari ng Unyong Sobyet. Ang Unyong Sobyet ay kalaunan ay naging Russian Federation hanggang sa ngayon.